Upay niyang sumayang tubay sa lawa sa libong. May pagkido-kido ka ba dyan? Lapit sa ni mga kamon Chachantukan. Magandang gabi sa inyo mga minamahal. Liad ko no. May patuwa-tuwa. Hintay ka, Malunan dede. Sige. Hala, begahe, chachahe. Alright! Napaunat-unat doon mga minamahal si Mima Alicia. Kasi meron tayong pag-uusapan na mapapaunat din, hindi lang katawan ninyo, pati yung kilay ninyo. Dito nga po kay Mr. Libog Congressman. Aray ko. Kakatanggol mo kay Sara, yan tuloy. Napaghalata ang manyakol ka. Oo, mga minamahal. Ay, Diyos ko naman. Wala bang matinong tagapagtanggol yang si Sara Duterte? Ay, Diyos ko, Santa Barbara Bendita. Alright, ito. Basahin natin. Sabi dito ni Quezon City, diyan pa naman tayo kumakain sa Quezon, pero parang nasusuka tayo dito nga po sa kanilang representante. Damay buong Quezon. Okay. Sabi ni Quezon City Representative Bong Sumpay was called out by several of his colleagues for his lewd remark about actress Ann Curtis as he tried to establish a point during a hearing of impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. For the context, kasi 'di ba may remark itong si Sara Duterte na gusto niyang pugutan ng ulo si President Bongbong Marcos. Gusto niyang ipategi. Pero ang ending, nagsalita lang si Sara Duterte pero hindi naman nagawa. Hindi niya naman daw tinotoo. Ngayon, mayroong another example. Itong si Congressman. Oo. Pero yung kanyang example, ala Robin Padilla din inihit. Nakakaloka. Katulad na lamang nito. Alam niyo minsan, nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda niya pala. 'Di ba? You know, may desire sa loob ko na nag-iinit talaga. Livog yarn. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari, pero syempre hanggang imagination lang 'yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan kung ano ang na-imagine ko. So, hindi naman daw pwedeng kasuhan siya kasi imagination lang naman yon. Okay, sige. Pag-usapan natin, mga minamahal. Oo, kung merong kaso ba ang kamanyakan kahit nasa isip lamang or kung tama ba ang mindset ng ganyang klaseng kongresista. So, I want to be, you know, syempre bilang isang babae, masarap pitikin ng itlog eh. Papitik nga! Diba? Kahit sa isip mo lang yan, papitik nga! Diyos ko, kasi ganito lang din yan eh. Diba? Kahit si Ann Curtis, nagsuot ng napaka-decenteng damit. Diba? Kahit balot na balot ang damit. Kung sa imagination pa lang, ini-imagine mo na merong nangyayari sa inyo, abay, nagkukos po yan ng desire para kahit nakadamit siya ng maayos, abay, papasok yung RATA. Diba, mga minamahal? Okay, sige. Ito, may tanong ako sa inyo. Ito, sa inyo muna. Kung ang isang tao ba, mga minamahal, ay nagsabi ng isang violente or sexual remark, pero ito yung twist. Sinabi niya na imagination lang naman yon. Automatic ba na wala siyang pananagutan? Sige nga, sagutin ninyo mga minamahal. Oh, may nagsasabi, wala naman pananagutan, Mima, kasi hindi niya naman na-commit. Parang murder lang din kasi yan.
attempted murder sa murder. Alam ninyo, yung gusto niyang patayin, pero hindi niya nagawa. Attempted lang. Parang ganun yung ano eh. Ano ba yung perfect example dito? Kasi, ang pangit ng example niya kasi. Di ba, mga minamahal? Ngayon, ito yung punto. Mambabata siya eh. Gumamit siya ng halimbawa. Na yung halimbawa niya ay may halong sexual undertone. Di ba? Tapos yung sexual undertone na yon na kanyang pagtatanggol sa gitna pa mismo ng isang political investigation, which is yung impeachment. Professional ba yun? Mga minamahal? Or mayroon talagang problema, sakitid sa pag-iisip itong kongresistang to? Sa gitna ng impeachment yan, mga minamahal, laban kay Sara Duterte, nagkaroon ng discussion tungkol sa mga violent remarks ni VP Sara Duterte. Tapos isisingit mo yung kalibugan mo. 'Di ba? Ngayon ang depensa, hindi naman kasi literal. Oo, expression lang naman 'yun. Hindi naman 'yun action. Kumbaga parang expression lang naman 'yun ni Sara Duterte na pupugutan niya, ipapapatay niya. 'Di ba? Ngayon para maliwanag sa inyo mga minamahal, kasi ito nagbigay ng halimbawa itong kongresistang 'to. Na kwenento niya na nga, na nakita niya si Ann, meron daw desire, 'di ba? Sa kanyang kaloob-looban, in-hit siya, pero imagination niya lang naman niya daw 'yon, kaya hindi naman daw siya pwedeng kasuhan. Ngayon dito papasok ang pinakamalaking tanong. Tama ba ang analogy, 'di ba? Paano 'yun? Analogy. 'Di ba? Nitong representative na to, kahit imagination lang yang kanyang sinabi, pero publicly, sinabi niya. Linawin natin sa batas, thought alone is not a crime. Totoo nga naman. Walang krimen kung nasa isip mo lang. Pero kapag sinabi mo yan publicly, ibang usapan na yan. Lalo pat ikaw ay isang public official. 'Di ba? Public official ka, tapos on air, madaming tao ang nakakarinig. Ngayon, merong 3 level yan, mga minamahal. Private thought, walang pananagutan. Public statement, meron niyang accountability. Threat or incitement, 'di ba? Maaring meron po yang legal consequences. Kaya technically, tama naman. Yung sinabi niya na imagination is not a crime. Pero, mga minamahal, yung issue kasi natin dito is tungkol sa legal ba yung kanyang pagkakasabi. I mean, tungkol kasi ito sa decorum, sa professionalism, ano pa mga minamahal? Sa gender sensitivity, and also sa public trust. Tandaan mo, hoy, mambabatas ka. Ngayon, tanungin kita, ethical and moral ba yung ginawa mo? Ginamit mong example yung sexual undertone? Ginamit mong objection yung isang, di ba, nakakapangit na example na involve ang isang babaeng celebrity na wala namang issue? Di ba? Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Di ba, mga minamahal? Actually, pwede siyang kasuhan eh. Kasi pinablik niya yung kanyang thought. Oo, kasi ano ba yung pinapakita niyang mindset? 'Di ba? Nasaan ba yung respeto mo? 'Di ba? Ano bang klaseng disclosure ang pinapalaganap mo? Yan yung pinakatanong natin dito eh. Na ganyan ba yung depensa mo? Nakakaloka naman, mga minamahal. Magdedepensa ka sa isang bayolente, 'di ba? Pero yung gagamitin mong metaphor ay yung sexual. 'Di ba, mga minamahal? 'Di ba parang mas naging problematic at mas lalong lumala yung argument doon? Kung imagination lang, yes, hindi siya makakasuhan. Pero ang pinakamalaking logic flaw dito, mga minamahal, iba yung issue ni Sarah sa binigay mong example. Ang issue ni Sarah, hindi lang kasi yan imagination. Meron talaga siyang balak na gawin. Public statement niya yan, violently, hindi po yan imaginary. Sinabi niya yan publicly. Yung sa isip mo, private thought mo yan, kaso sinabi mo,
Napaka-cruel naman nun. Hindi kasi yan simpleng kwentuhan lang sa coffee shop. Uy, ang ganda ni Ann, nalibugan ako. Tinitigasan ako, nakita ko si Ann. Hindi naman simpleng coffee shop na pag-uusap yan eh. Pag-uusap yan sa gitna ng umuugong na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nagigets ninyo? Pag-usapan dyan is tungkol sa professional conduct. Hindi tungkol sa kalibugan mo. Oo, yung analogy niya kasi mga minamahal, instead na linawin sana yung issue, abay naging distraction pa yung loko. Napaka-insensitive mo, boy. Oo, nag-open ka pa ng ibang controversy, gusto mo pang pag-usapan ka? O another delaying tactics na naman ba ito? Kasi yung kanyang remark, mga minamahal, possible na meron niyang intention. Anong intention? I-frame na bilang hyperbole, itong sinabi ni Sara Duterte. Gusto niyang i-frame na hyperbole lang yon. Hindi yung totoo, hyperbole lang. Pangalawa, ipakitang thoughts are not a crime. Yun yung gusto niyang ipakita. Tapos, or baka naman gusto niyang i-maximize ang remark. Pwedeng ganon. Imbis na mag-shift siya ng narratives, abay puki ng ina, mas lalo niyang pinalaki ang issue. At sa politics, tandaan ninyo, perception is everything. Diba? Nakakalong. Yang kamanyakis school mo. Kahit nasa isip lang, talaga nga namang rinig ng taong bayan. Kaya sa mga babaeng nakakaharap nitong senador nitong kongresistang to, matakot kayo, mga minamahal. Legally, yes, meron siyang punto. Pero yung ano kasi dito, yung usapin kasi dito is yung, yung quality of leadership. Ganyan ka ba ka-maniacs? Diba? Yung level of disclosure. Yung respeto sa kababaihan. Women's Month Day pa naman. Malibog ka, animal ka. Pwede kang magpaliwanag ng hindi naman controversial. Ewan ko, diba? Talaga, ano ba nangyari? Ba't binoto to ng mga botante? Diba? Kahit sabihin natin yan na figure of speech or hyperbole, moral ba ang ginawa ni Sara Duterte na gumamit ng violent imaginary laban sa ating sitting president? Yan yung tanong dyan eh. Diba, mga minamahal? Sa moral standard ng public office, mas mataas ang expectation natin sa Vice President kaysa sa mga ordinaryong tao. At alam naman ninyo yan, diba, mga minamahal? At ang salita ng Vice President ay isa din po yung symbolic power. Makapangyari ang statement din yan, kagaya ng mga senador. Diba, kaya kahit hindi literal na sinabi, kahit sinabi niya papatayin kita, kahit di niya naman ginawa, mayroon po yung epekto sa political climate. Hindi porket hindi mo ginawa, okay na. Gets ninyo? Leadership is not about legality. Mga minamahal, it's about restraint and responsibility. Diba kung ordinaryong tao nga, pwedeng kasuhan eh. Na nagsabi lang ng kanyang thought and opinion, naalala niyo yung teacher? Gets ninyo? Yung teacher na nagbanta. Diba? Napaka-improper ng kanyang ginawa, nakulong. Diba ngayon? Ano ba yung pwedeng kaso dito kay Sara Duterte? Inciting to sedition, walang iba. Diba mga minamahal? Grave theft, walang iba. Unlawful utterances or alarming scandal. Yung ginawa ni Sara Duterte. Bottom line dito, yes, hyperbolic yung kanyang speech. Mahina lang naman yan as a criminal case. Pero pwede po yung maipasok sa impeachable offense. Kasi sa Constitution, sa impeachable offenses, mga minamahal, kabilang po dyan yung culpable violation of the Constitution. Highly recommended din po dyan, mga minamahal, is yung betrayal of public trust and other high crime. So, hindi kailangan criminal. Diba? Yung ganitong gross misconduct, abuse of authority, yung conduct of unbecoming, diba? Pwede po yung magamit as a language ng pagiging violente sa public trust na magiging way para siya ay ma-impeach. Bilang abogado, Code of Professionalism. Yung CPRA, wala siya nun. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Sumakit ulo ko. Pasapak nga.
Diba? Alright. Kayo, ano yung masasabi ninyo mga minamahal? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.